Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% nakita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami na kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7 lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng 3,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya
Operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok Online Franchise Operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok Online Franchise Operator mula sa delivery ng iyong mga riders. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok Online Franchise Operator for a special unlimited promo price na 17,888. All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Maging isang TokTok online franchisee at kumita ng 3% lifetime mula sa mga successful na bookings ng inyong mga kakilala. Gamit lang ang inyong personal delivery link or referral code. Simple lang kumita bilang isang online franchisee. Step 1, you post. Step 2, we deliver. And step 3, you earn. Ang dali lang, di ba? Kaya ipatok-tok mo na yan. Alright, okay. Hello, hello. Grabe naman. May Aldab na, may Katniel pa. Grabe, no? Anyway, magandang lalaki po ako. Okay? Ay, hindi po. Sorry po. Joke lang, joke lang. Anyway, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Okay? Lalo na po sa ating mga guests ngayon, sa mga naimbitahan po dito sa ating page na to. Alright, so salamat po sa time na binigay ninyo para at least pagbigyan niyo po yung inyong mga yung mga nag-imbita sa inyo, yung mga sponsors po ninyo. Alright, so batiin po muna natin yung ating mga masugid na taga-subaybay sa iba't ibang bansa. Okay, hello po kay Ma'am Sol, hello po. Alright, kay Ma'am Grace Lanot, alright. Si Sir Ed Sombrero, kumusta po kayo? Jude Bustamante, kay Evelyn Elorde del Rosario, kay Emmanuel Okenda, alright, si Dina Forteza, kay Melissa Tan, kay Eleanor Ramo, Diosa Villanueva, wow, pangalan pa lang, Diyosang Diyosa na. Si Teresita Obra Bacara Banares, good evening po. Kay John Mark Pangilinan, wow, apelido pa lang nito, mayaman na. Analisa Dumagan, kay Jean Pahe Holon. I-comment nyo rin po kung taga saan po kayo para mabati natin yung area po ninyo. No? Kasi marami kayong kapangalan, pero mas maganda mabati natin yung lugar kung saan po kayo. Alright, hello din po kay Zhong Ripa, Xiong Bato, Xiong Ripa, kay Princess Janice Abaya Ferna, kay gandang gabi po, kay Julie Matanggihan. Ito na si Ma'am Julie, di mo talaga matatanggihan. Alright, tagasan ka Ma'am Julie Matanggihan. Si Rona Rain, hello po. Kay Gian Pahe Holon, kay Lian Nova, kay Sir John Mark Pangilinan, Claire Ramos Castro, watching from Toronto. Ayun, di ba? Ayun, at least pag sinabi mo kung taga saan ka, nababati ko pati yung even ilagay po ninyo yung team ninyo. Okay? So anyway,
Again, sa mga guest po namin na nandito, may pe-present po kaming napakagandang opportunity, napakagandang negosyo para sa inyo, ano? At para may mapaglibangan po tayo, magawa po tayo sa panahon ng pandemic na to. Okay? So, hello kay Ma'am Jennifer Umahag, okay, from Parañaque. Ayan, kay Christine Joy Arista watching from Qatar. Ayan, Team Tameg. Okay, si Claire Ramos Castro watching from Qatar. Ayan. So, dumadami na. Si Marjorie Artahe, okay, watching from Taiwan. Ayan, Taiwan naman. Kent Socrates, watching from Puerto Princesa, Palawan. Wow. Nako, one day babalik po ako sa Palawan, pupunta po ako sa um ah, nakapunta na po kasi ako diyan eh. Gusto kong puntahan yung Coron. Ayan, gusto kong dalhin yung family ko diyan sa Coron. Alright. So, one of this day pag maluwag-luwag na. Alright. So, kay Lara Nadado, okay? Watching from Cainta. Ayan. Sige, sige. Alright. So, si Lian Nova is watching from Santo Tomas, Batangas. Kay Rosie B watching from Pasig. Wow. Alright, si Donna Richie Villa. Okay, hello po sa iyo. And of course, okay, nandito na tayo para mag-present na nung ating opportunity. Okay, so i-share ko lang po yung aking screen para matunghayin niyo na po kung ano po yung sinasabi namin. Alright, so eto na. This is it. Okay. Alright, so ladies and gentlemen, nandito po tayo ngayon sa Tok Tok Online Orientation. Ano ba ito? Ano ba itong Tok Tok na to? Ano ba itong kinukulit sa inyo ng mga kakilala nyo? Ano bang negosyo ito? Alright, so siguro napapanood nyo na to sa baka nakita nyo na to, narinig nyo na sa TV, di ba? Sa Wawawin. So, nagko-commercial na po tayo dyan. Anyway, ito po yung napakagandang opportunity na pwede nating gawin sa panahon ng pandemic. Okay, alam naman natin, pandemic pa rin tayo ngayon. In fact, kaka-swab test ko lang kanina. Dahil mandatory quarantine po ako. Dumating po ako nung sa mga hindi nakakaalam, dumating po ako nung March 13 galing ng Dubai. So paglapag dito, diretso kami sa isang quarantine facility, and then after 5 days dun kami i-swab test. Okay? So na-divergenize na naman ulit yung aking ilong. Okay? Hindi lang ilong, pati ngala-ngala ngayon. No? Ladies and gentlemen, normal na to. Tama? Normal na sa atin yan. Kinukuha na tayo ng temperature, kinukuha na tayo ng swab testing, parang gano'n. So, normal na sa atin yan. Kasi bakit? Mag-iisang taon na po tayong ganito. At syempre, for our safety and for the safety of our loved ones, kailangan natin gawin yung protocol na to. Tama? Yes, para hindi na ma-spread yung virus na to. So, social distancing is kailangan pa rin. And take note, okay, may curfew po tayo. Tama ba? May curfew tayo. So, since may curfew tayo, bawal pong lumabas. Maski na ayusin mo yung batas dun sa bahay nyo o sa kwarto nyo, hindi ka pa rin pwedeng lumabas. Even me dito. So, hindi kami pwedeng lumabas. Okay? So, nakakatuwa na lang minsan. Natatawa na lang tayo sa sitwasyon kung minsan. But anyway, ang Pilipino, madali naman mag-adapt yan. At tingnan mo na, nasanay na tayo. Di ba? So anyway, mga kapatid, marami po naapektuhan sa COVID-19 na to. Maraming mga negosyo ang nagsara, kasalukuyang nagsasara, at marami pa po ang mga nagbabadyang magsara. Marami na po nawalan ng trabaho, at marami pa rin ang mawawalan ng trabaho. Sabi nga nila ng DOLE, mga 7 to 10 million ang mawawalan ng trabaho sa atin ngayon. Tama? Sa Pilipinas pa lang yun. Okay? So, marami pong affected yan. And ngayon, may lockdown na naman sa kabilaan, sa mga barabarangay. Lockdown. Tama ba? Well, wala na namang kinikita itong mga kasama natin, mga kaibigan, kakilala natin na mga daily wage earners. Tama? Yes. So, rally na naman yan or ayuda na naman ang kailangan dyan. Pag tumagal-tagal pa to, wag naman po sana, ayuda na naman ang kailangan yan sa gobyerno natin. Tama? Did you know na 80% po sa mga Pilipino ay humihingi ng ayuda?
sa panahon ng lockdown. Totoo kasi walang hanap buhay. Pero ngayon, natuto na ang mga Pilipino kasi bakit? Nung una lang yun, wala hanap buhay. Pero ngayon, may hanap buhay na ang mga Pilipino. Maski nasa bahay lang. Tama? Yes, butin lang mga na-invento natin itong mga ganitong mga opportunity. Alright. Isa rin po sa mga nawalan ng mga opportunities, yung mga OFWs natin, nawalan ng opportunity na pagkakakitaan kasi karamihan po sa kanila ngayon umuuwi na. Witness po ako diyan kasi pabalik-balik nga po ako ng iba't ibang bansa and kakagaling ko lang po ulit sa Dubai ngayon. Alright, so bakit? Kasi siyempre yun po yung nature ng trabaho ko. At grabe, kung pakikinggan mo po yung mga um, kababayan natin, ano, interview mo sila, siyempre makikipag-usap din ako sa kanila. Grabe, as in, maaawa ka at manlulumo ka at masasabi mo bakit ganito nangyayari sa Earth. Okay? Anyway, isa po sila sa mga na greatly affected mga OFWs. Kasi bakit? Number one, okay, hindi tapos yung kanilang kontrata. Number two, baka hindi pa tapos binabayaran nilang utang. Number three, baka hindi ni sila makabalik sa trabaho nila. Kasi it's either na lay off yan, nawala na ng trabaho, or di na makakabalik yan. Yun ang inaalala nila. Wala pang ipon. Tama? So, nako, isa pa naman sila sa mga tinatawag nating unsung heroes. Yes, mga unsung heroes po yung ating mga OFWs. So, kaya lang, magkaiba po yung nangyayari, ano, yung nakita ko, na witness ko nung wala pang pandemic sa mga OFW kaysa dun sa ngayon na may pandemic na. Nung wala pang pandemic, ang ganda ng ngiti nila. Totoo, tapos yung kanilang kontrata, may perang dala, sapat yung ipon, nakabayad na ng utang. Pero ngayon, grabe. As in, wala na. Dati may mga pumapalakpak pa pag naglalanding yung eroplano. Ngayon, wala na pumapalakpak. Sad lahat sila. Okay? Sad lahat sila. But anyway, marami po talagang apektado sa panahon na to. Hindi lang po yung mga OFW, lahat po actually, lahat tayo affected nito. Okay? Walang hindi affected. Yung mga hindi lang affected, yung mga may pera at mga mayayaman. Hindi sila affected dyan sa pandemic. Pero 80% ng mga Pilipino affected. Okay? So ladies and gentlemen, maraming humina pero marami namang negosyong lumakas. Nako, may mga negosyong lumakas naman sa panahon ng pandemic. Ito yung pag-usapan natin. Napakalungkot kasi nung na-introduction ko, ano? Napakalungkot nung balita. Kaya lang, siyempre, normal yan eh. Kailangan natin tanggapin. Pero we have to do something about it. Did you know, ladies and gentlemen, na maraming mga negosyo rin ang lumakas maski sa panahon ng pandemic? Yes. Okay? At sabi nga, kung yung rollout ng vaccine ngayon, ladies and gentlemen, yung rollout is 1,000 lang, mga 100,000 ng darating na ganito per week, aabutin pa po tayo ng mga 13 years before pa ma-vaccinate lahat ng mga Pilipino. 70% pa lang yun because we are 110 million ay, grabe. Anyway, marami pong mga negosyo ang lumakas. Ano pong mga negosyo to? Ito mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Okay? Food industry. Yan po'y lumakas na negosyo. At nako, ang mga negosyong yan ay namayagpag. Hindi lang nung panahon ng pandemic, ano? Pati hindi pandemic, talagang malakas na mga yan kasi basic needs siya. Okay? Food industry. At siyempre, ang mga mas lalong namayagpag dito, itong mga distributors ng mga pagkain na to. Mga supermarkets. Tama? Agree? Ito yung mga pinilahan natin. Baka isa ka sa mga pumila dyan dati. See? So ladies and gentlemen, talagang makikita mo naman ang demand sa kanila. In demand yung mga produkto nila, yung mga binibenta nila, mga distributors ng mga to. Kaya nga, napakagandang pasukin nito. Kaya lang, okay, milyon ang mga puhunan dyan at hindi biro, okay, yung magtayo niyan at maging part niyan. Alright, so ito rin po ang lumakas sa panahon ng pandemic. Ito pong mga produkto na may kinalaman sa health or health industry na tinatawag nila. Okay, mga gumagawa, distributors, nagbebenta nito, okay, at mga distributors. Nako, ito yung mga lalong lumakas. Ito yung isa sa mga pinilahan din natin. Bakit natin pinilahan itong mga to? Kasi hindi lang gamot ang nandyan ang mabibili mo. Pati po mga basic needs natin, kasama na rin po dyan sa binibenta nila. Ewan ko, parang napaghandaan nila, no? In fact, may diaper dyan, may pangangailangan ng mga bata, lahat nandyan. Beauty products, okay? Health products nandyan. Pati po mga personal care products, okay? Shampoo,
Okay? Meron tayong conditioner, di ba? May mga sabon, mga ganon. At take note, may pagkain na rin. May ice cream din dyan. Di ba? May ice cream din dyan at saka mga drinks. So, ladies and gentlemen, kaya nga, isa sa mga pinilahan din yan. Kasi andyan din yung mga basic needs natin. So, health, okay? Food, okay? Ano pa ang lumakas at malakas na industry? Ito po yung delivery service. So, logistics. So, isa po ito sa mga magandang negosyo sa ngayon. Ito pong delivery service. In fact, ladies and gentlemen, sa mga maunlad na bansa, kailangan po itong negosyo na to o yung services na to. Bakit? Kasi po, yung mga tao busy na. Okay? Mas gusto na nilang magtrabaho at kumita ng pera kaysa sa gawin yung mga bagay-bagay, hindi sila kikita ng pera. Totoo yan at nangyayari na rin po sa Pilipinas yan. Bakit? Kasi ang Pilipino ngayon, nagbabago na po yung takbo ng buhay. Tama? At nasasanay na tayo magpa-deliver. Kasi nga, since tayo ay busy na, mas gusto natin mag-google tayo na mas maraming oras sa kung paano tayo kikita kaysa dun sa magluto, mag-shopping. Tama? So, ginagawa na natin yan o pinapagawa na natin sa iba yan. At dito ngayon, yung mga delivery service, ay nako, ito yung role nila ngayon. Totoo. Kasi pansinin nyo, lahat ng okasyon, saan tayo umaasa? Di tayo nagluluto. Tama? O, birthday, anniversary, monthsary, maski wala sa dictionary, sineselebrate. Tama? Ladies and gentlemen, nakakatawa. Pasko, New Year, hindi ka na magluluto ngayon. Bakit? Magpapadeliver ka na lang. Mas masarap pa. Hindi pa pagod yung isa sa member ng family mo na siya nagluluto. Kasi kung ikaw nagluluto, di ba, kapatid, yung parang aligaga ka, pagod na pagod ka, isa pa, tinikman mo na lahat yan, busog ka na, hindi ka na makakain. So, hindi mo na ma-enjoy yung occasion. Pero pag pinadeliver nyo, nakaw, mainit-init pa at napakasarap. So, delivery service po. At hindi ito mawawala, maski mawala yung pandemic. Why? Kasi nagbabago na po, umuunlad na po, at paunlad ng paunlad ang bansang Pilipinas. Since paunlad ng paunlad ang bansang Pilipinas, natatapos na yung mga infrastructures, okay, pati mga internet, palakas na rin ng palakas, di ba? Okay, kasi may papasok na bagong player niyan, ayan na. So, paunlad ng paunlad ang komersyo sa ating bansa. At siyempre, tayo rin, umuunlad na rin. At kailangan natin ang delivery service. Yes, kasi bakit? Halos lahat ngayon kasi pinapadeliver na. Totoo, malaki ang demand ng negosyong ito ngayon. Kasi kailangan talaga natin. Basta pagkain, nako, pinapadeliver yan. Alright? Hindi ka na pupunta sa palengke. Hindi ka na pupunta sa palengke na maputik, hindi na madudumihan ang yung beach walk. Okay? At siyempre, yung mga pagkain na or mga restaurant na gusto mong kainan, nako, ipa-deliver mo na lang ang mga paborito mong pagkain diyan. Hindi ka pa mapapagod. Ang pangit pang kumain ngayon sa restaurant. Kasi bakit ngayon? Lalo na pag lockdown, or talagang magkakasama kayo sa bahay, tapos ang gagawin, pagdating sa restaurant, paghihiwalayin kayo, ang pangit talaga. So, paano may enjoy yung pagkain? Gusto mo mga makasama silang kumain eh. Pa-deliver mo lang sa bahay, sama-sama pa kayo. Pwede ka pang magtaas ng paa, di ba? Pag kumakain ka. Oh. So, yung paborito mong kape o yung prof, di ba? So, tako! Pa-deliver mo na lang din yan. Di ba? Meron ka rin paboritong inumin, like yung milk tea. Oh, ipa-deliver na din yan, di ba? Dinideliver na po yan. At na-experience mo na rin siguro yan. Na-experience mong dadating na lang yung produkto sa'yo. Di ba? Napakasarap. So, yes, kahit ano, even po yung mga kinahihiligan nating kolektahin, pinapadeliver po yan. Even mga gadget, pinapadeliver po yan. Di ba nakakatawa ang mga sapatos, bili sila ng bili pero di naman sinusuot. Di ba? So, gadget, dati kailangan pumunta sa iba't ibang mga store, pupunta ka para mag-compare ka sa iba't ibang unit ng cellphone na gusto mo or gadget. Tama? Ngayon, all you have to do is Google it. Okay? Google mo na lang yan. And then, may mga reviews. Di ba? So, may mga reviews. Malalaman mo kung ano yung gadget na compatible sa'yo or gusto mo at nararapat sa'yo. At pasok sa budget mo. Tama? Yes, so napakadali na mag-shopping. And of course, i-deliver po yan. Even dokumento mo, i-deliver yan. Yun pa kayang gadget na binili mo. Everything is done online po ngayon. And not to mention, ladies and gentlemen, mga plantitos and plantitas dyan, kaway-kaway kayo. Kasi bakit? Pati mga halaman nyo, pwede na ipa-deliver ngayon. Totoo, basta maganda yung pagkakapackage niya. Nako, pinagkakakitaan po ngayon itong mga halaman. Na-invade na po ang bahay natin ng mga halaman. Tama ba?
Dati ang halaman nasa labas lang ng bahay, pero ang halaman ngayon, nako, pumasok na sa sala, pumasok na sa kusina, pumasok na sa kwarto, okay? Even sa CR, pumasok na yung halaman. Di ba? Totoo, kasi, ay naman, siyempre, nakaka-relieve nga naman ng stress ang halaman minsan. Di ba? Pero dati di pinapansin yan. Pero nung pandemic, nakaw, lumakas yan, ang halaman na yan. At ngayon, pinapa-deliver na rin po yan. Yes, oo, totoo. Natatawa ka, di ba? Nabasa ko nga sa Facebook, sabi nga, nanay, wag naman pati sa kusina may halaman. Di na sila makapagluto. Well, anyway, papadeliver na lang sila. Huwag din sila magluto kasi malaking kita nila sa halaman. Oh, di ba? Anyway, ladies and gentlemen, delivery service po ang kailangan natin ngayon. At itong negosyong napapanahon. At ito po ang number 1 na negosyo ngayon na pwede nating magawa. Tama? Yes, all right. So, ito kung maganda po ang negosyo na to, napapanahon siya, siguro magandang kitaan dito. Yun ang maganda nating tanong, di ba? Magandang kitaan dito. Yes, tignan natin kung magkano pa ang kinikita ng isang traditional na delivery service operator. Okay? Ito po. Nako, nalaki pala. Mga 1.8 million pala per month ang pwedeng kitain ng isang delivery service operator na traditional. Okay? Kasi po, 20% po ang kinikita ng mga traditional delivery service operator. Ganyan po kalaki. 20%. Okay? So, paano tayo nag-come up ng 1.8 million? Ito po. Example, meron na silang 100 riders. Siyempre, 100, i-multiply natin yan ng 150, okay, per transaction. Okay, so bawat isa na lang sa 100, okay, nakaka-20 delivers na lang. I-multiply natin sa 20%. Kikita po siya 60,000 pesos per day. Ganyan po kalaki. At i-multiply mo ng 30 days yan, 1.8 million. Take note, 100 riders lang yan. Ang bawat ano po ngayon, minimum po makikita nyo sa mga delivery service is mga 20,000 to 30,000 po ang mga riders na umiikot sa isang area o Metro Manila lang. Totoo yan. Ito, 100 riders lang. See? Kaya ganun kalaki ang kitaan dito. Magandang negosyo, napapanahon, malaki ang kitaan, napakaganda ng kitaan. Kaya nga, napakagandang i-venture tong negosyo na to. Ang tanong ito, bakit kung maganda to, maganda ang kitaan, maganda negosyo, pero bakit ko konti nag-set up ito, nagtatayo nito? At balita ko, karamihan, foreigner pa. Bakit kaya? Ito po yung mga reason. Alamin natin. Ito palang reason. Ito palang reason. Yung hirap pala ng pag-set up nito. Okay? Imagine mo, puhunan pa lang, okay? Parang talaga naman, million-million na development pa lang ng software mo na gagamitin. Yung annual system maintenance pa. Okay? Parang yung cellphone mo, di ba? Maintenance at upgrading kailangan po yan. Parang cellphone mo. Ang cellphone dati walang camera. Ngayon, biglang nagkaroon ng camera. Tapos, after a while, yung camera na isa, naging dalawa yung camera. Ngayon, 3 na yung camera, 4 yung camera. Pagdating ng araw, harap at likod, tad na ng camera cellphone natin. Nag-upgrade, tama? Yun. And not to mention po yung mga opisina at mga taong i-hire para mag-maintain at mag-manage po ng negosyo na ito. Alright? So, ito po yung tinatawag nating operational expenses. At kung minsan, ang operational expenses po ang nagiging dahilan. Okay, take note, nagiging dahilan bakit nalulugi ang isang kumpanya. Kasi fix po ito. Whether kumita ka or hindi, kailangan bayaran mo itong mga operational expenses na to. Totoo yan. Okay? Ayan po. So, hindi po ganun kadali. Kaya nga, foreigners lang po at multinational ang nakakapag-set up at nakakapagtayo po nito. Okay? Ayan. So, anyway, wala kang milyon, pero gusto mo pa rin ang delivery service na negosyo. Tama ba? Yes, kung yan ang gusto mo, kapatid, huwag kang mag-alala. Umaarangkada na. Eto na, meron tayong bagong player ngayon sa delivery service sa Pilipinas. Okay? Eto po. Grabe. Hindi ka na maglalabas ng milyon. Okay? Kundi 288,000 na lamang, matuwa ka na. Introducing, ladies and gentlemen, TokTok. Ito po ang negosyo na bagong-bago ngayon sa Pilipinas na kung saan ang delivery service na gawang Pinoy. Gawang Pinoy. Okay? Pilipino po ang gumawa nito. Ang pangalan na TokTok, hango lamang po yan sa isang tricycle sa Thailand. May name recall kayo itong ginawa nilang pangalan. Magaling din, Magaling din. Anyway, ito po yung pinakabagot, pinakaunang online franchise operator delivery service. Take note, hindi po ito gaya ng traditional.
ito po ay online franchise. Ibig sabihin ng online franchise, gagawin mo ang negosyo mo. Okay, franchisee ka, gawin mo negosyo mo online. Everything's done online. Ibig sabihin, hindi mo kailangang makipagkita para kumita. Dito, mas hindi kayo nagkikita, pwede kayong kumita. Bakit? Everything's done online. Pati application online, pati pag-hire mo ng mga riders mo, online na rin po. Pati pagbabayad, online na rin. Okay, so, yan. Okay, so, ladies and gentlemen, bago po ito. Okay, bago ito. Online franchise ng delivery service. Okay, so ladies and gentlemen, ito po yung ating mga brand ambassador sa TokTok. Dalawa, okay? Dalawang lab team. Okay, dalawang lab team. Dati Aldab lang, ngayon may Katniel pa. Dalawang sikat na lab team sa Pilipinas ngayon. Okay, sino pa naman di nakakakilala sa kanila? Tama? Yes, at antayin nyo. Ang tambalan. Wag na lang. Okay, anyway, ito po yung naman yung ating mga founders o mga taong nagtayo or people behind this company. Okay? Kilalanin po natin sila. Ito po si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Ladies and gentlemen, sila po yung mga batang-batang may-ari ng TokTok. At take note, hindi lang po ito yung kumpanya nila. Madami po silang kumpanya. At lahat po ng tinatayo nila, pumapatok. Kaya po itong TokTok, sigurado kong papatok po ito. Yes, ladies and gentlemen, papatok po itong TokTok. Okay? Now, sila po yung mga multi-awarded na negosyante. Alright? So, hindi lang po ito yung negosyo nila. Marami po silang tinayo at may mga awards po sila sa mga ginagawa po nilang negosyo na yan. Alright? In fact, sila po ay na-feature pa sa isang magazine, yung Stargate People Asia magazine, na kung saan, sila po pala ay nagbi-build ng empire nila and they keep on helping people. Yan yun ang gusto nilang mangyari ngayon. Kasi supposed to be, di na nila papasukin ang negosyo ng delivery service, pero nakita nila pangangailangan na maraming matutulungan mga tao, mga Pilipino, na nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakitaan, kaya po tinayo nila ang TokTok. Okay? So, how does TokTok works? Paano ito umaandar? Ito po, kung ikaw ay may ipapadala, gusto mong maging sweet sa yung mga mahal sa buhay, o may negosyo ka na kailangan ipadala yung produkto mo sa yung mga kliyente, ang gawin mo lang po, i-book mo lang po ito sa app ng TokTok. Okay? I-book mo lang po yan. Pag binook mo yan, manonotify po yung riders. So, tatanggapin po ng rider yan. Pag accept ng riders, tatawagin ka agad. Pupuntahan ka at kukunin ang produkto mo, okay? I-deliver dun sa kliyente mo or sa recipient mo o mahal mo sa buhay. Ganun po siya kasimple. At sa transaction na to, may part ka dito at pwede kang kumita. Di ba? Ayan, yan ang maganda, pwede kang kumita sa transaction na to. Sa paanong paraan? Pakinggan niyo po. Anyway, ang mission and vision po ng ating kumpanya na TokTok ay magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino na nagbabago na ang mga pangangailangan ngayon. Nagbabago na yung lifestyle nila. Tama? At ang vision po natin, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa dalhin natin ang TokTok na to. Okay? So, instead of millions, ito po, sabi ko nga kanina, instead of millions, ito na 288,888 na lamang po. But wait, there's more, ladies and gentlemen. Hindi po 288,000 ang ilalabas mo, kundi 58,888 na lamang. All in na. At ang package na to, ito po ang laman. So, meron kayong personal delivery link and referral code para kayo kumita. Okay? So, online po ito. At kasi meron po kayong operators portal din. So, everything's done online. Pati po technical training support, okay, ng franchise operator training at saka yung sa riders training, online na rin po. Okay? Online na rin yan. Pati po yung, siyempre, ginagawa natin, even po ito, online na rin po ito. Tama? So, yan. So, everything's done online. Meron po kayong customer assistance at open po yan Monday to Sunday hanggang ngayon. Sunday na. Hindi lang Saturday. In-extend na rin pati Sunday. 8 a.m. to 6 p.m. matatawagan niyo po sila. Ayan. Package na po, kompleto na siya. O ibig sabihin, gawa na ang negosyo. Ikaw na lang ang kulang. Di ba? 58,888. But wait, ladies and gentlemen, there's more. Why? Kasi ito po, promo, special promo po natin, 17,888 na lamang po. Hindi na po million, hindi na po 288,000, hindi na po 58,000, kundi maging part ka ng napakagandang negosyo na to na napapanahon, okay?
sa halagang 17,888 na lamang. Ito po yung package ng TokTok ngayon. At ang good news pa dyan, kay may additional pa po yan kasi yung ibang negosyo pa nila, i-add pa nila. Take note, may mga business franchise concept din po tayo nakasama nito. Ano yon? Yung Showmaking Express, okay? Boy Bondat, Mang Box, Potato King, Siopaw the King, Noodle House, Burger Factory, Copper Mas Ninja Iron, at saka yung Copper UB Bottle po natin. Alright? So ladies and gentlemen, meron ka ng delivery service, may i-deliver ka pa. At ito pong mga business concept na to, hindi mo po kailangan magkaroon ng inventory na physical inventory. Pwede po kayong kumita ng walang physical inventory kasi everything is done online. Ito po yung bagong kitaan na mas kinasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Okay? So, ito po yung package natin ngayon, 17,888. Again, ito po, pwede po itong tumaas anytime. Limited time offer lamang po itong promo natin na ito na package. So, anytime pwede pong tumaas ito. Depende po sa mga may-ari. Alam nyo naman, kaya kapag sumisikat po ang isang brand, okay, sa franchising, tumataas po yung value, tumataas po yung franchising fee. So habang mababa pa, nako, i-grab nyo na yung opportunity. Hindi pala, itok-tok nyo ng opportunity na to. Okay? Okay? Huwag nyo i-grab, itok-tok nyo ng opportunity na to. Dahil limited time offer lang po itong package natin na to na napakaganda. Okay? So, paano ka kikita dito sa package na binili mo? Ito po. Pwede kang kumita dito sa tatlong paraan. Pwede kang kumita ng 3% sa pamamagitan ng pagiging TokTok online franchisee. Okay, pwede kang kumita ng 7% naman sa pagiging TokTok operator. Pwede ka naman kumita ng 80% sa pagiging TokTok rider. Again, pwede kang kumita sa tatlong paraan. 3% online franchisee, 7% TokTok operator, 80% TokTok rider. Ganun po, tatlo. At lahat yan, pwede mong gawin. Alright? So, pwede mong gawin lahat yan. So, paano kang kikita? Ito po. Pag nag-purchase ka na ng package mo, madali na lang yan. I-encode ka na lang ng yung sponsor. Sino yung sponsor? Yung taong nag-imbita sa'yo. At kapag na-encode ka na niya, congratulations, i-encode ka niya within a week. Okay? Encode ka niya. So, magkakaroon ka ng franchise ID number. Okay? So, franchise ID number, unique yun. Sa'yo lang yun. Okay? It's either yan po ay numbers lamang or combination of numbers and letters. Okay? Yan po yung franchise ID number mo. Alright, so kung meron ka ng franchise ID number, congratulations. Okay? Pwede ka nang kumita ng 3%. Okay? Sa panong paraan? I-share mo lang po yung personal delivery link and referral code. Ano naman yan? Ang personal delivery link ay napakadali pong gawin. Ito po yung ating format. Okay? Anybody can do this. So, i-type mo lang po https://toktok.ph/delivery/your ID number. So, actually, ito lang pong dulo ang pinapalitan mo dyan. Yan po yung format. Okay? Dalawa po ito. Pwede pong gayahin yung isa rin, www.toktok.ph/delivery/your ID number. Remember, nakita niyo po, napansin niyo, ID number lang pinapalitan sa dulo. Now, paano malalaman kung tama itong delivery link mo na to? I-copy-paste mo po ito. I-copy mo tapos i-paste mo po dun sa browser and then i-search mo siya. Pag yan, kinlik mo yan, sinerge mo, lalabas po yung pangalan mo dyan. Pag lumabas pangalan mo, tama yung ginawa mo. Pero pag wala yung pangalan mo, hindi lumabas. Like, nakita mo dito, welcome to Rene Aison Delivery Link. Congratulations. Nako, tama yung ginawa. Pero pag wala yung pangalan mo, i-check mo yung ID number mo o franchise ID na baka mali siya. So, kapag ito ginawa mo, sinend mo to sa kakilala mo or hindi mo man kakilala, okay, sa Facebook o sa lamang social media, kay may nag-click dyan, at pag kinlik nila yan, pupunta po sila dito sa landing page na to. At magbubook sila. Pag nag-book sila at ang nangyari, successful yung delivery, ano man ang ginagawa mo, may 3% ka sa delivery fee. Pwede? Yes. Ano man ginagawa, kumakain ka man, nanonood ka man ng telenovela, okay, nagtatrabaho ka man, may 3% ka, kapatid. Alright? So yes, ganun po kaganda yan. Okay? Share lang ng delivery link. Okay. Now, paano kumita again ng isa pang 3% or paano pa kumita ng 3%? Ito po isa sa paraan pa para kumita ka ng 3%. Ang pag-share mo ng referral code. Okay? Referral code. Opo. Pag meron ka kailangan na negosyante, may restaurant o merchant, may kilala kang mga online seller na dating mong kakilala na mahiyain. Okay? Dating mahiyain na hindi makabasag pinggan.
Pero nung nag-pandemic, sa Facebook kung ano-ano na mga binibenta. Okay? At ang galing-galing niya, nagla-live selling. At itong mga nagla-live selling na to, nako, nagpapadala po yun sa mga kliyente nila ng mga packages, okay, ng mga binili o pa-mine nila ng mga 100 to 300 items or packages in a day. Take note, in a day. Totoo, yung mga malalakas. Ang gawin mo ganito. Tawagan mo yung mga negosyante na yan. Sabihin mo, hello friend, nako, gusto kitang tulungan sa iyong negosyo. Walang negosyanteng ayaw marinig yon. Okay? Yung term na yon. So, yun ang sabihin mo. Gusto kitang tulungan. May alam akong delivery service kasi alam ko kailangan mo ang delivery service. May alam akong delivery service na makakatulong sa iyo kasi ang baba ng kanilang delivery fee. I-download mo lang yung kanilang app. Okay? Pag-download ng app, ilagay mo lang yung mobile number mo, yung pangalan mo, okay? At email address mo. At don't forget, ilagay mo yung referral code na to. Okay? Pag sinayong ilagay mo yung referral code na to, tapos i-save mo na kaagad. Oh, pag yan na-save na, nako, forever na sa cellphone nila yan. Tama? At every time gamitin nila yan para pang-deliver, kapatid, may 3% ka. Every transaction, may 3% ka. Basta successful yung delivery. Uulanin ka ng 3%. At ang 3% na yan, maliit man tignan pero malaki pa rin pag pinagsama-sama sa isang buwan. Oh, di ba? Totoo, pwede kang kumita ng 27,000 in a month. Example, kung meron kang 200 booking, 150 delivery fee na lang, multiply natin ng 30 days, i-multiply natin ng 3%, aabot ng 27,000. Tama? O sige, sabihin na natin kalahati na lang nito ang mangyari sa'yo. Pwede pa rin. Kalahati ng 27,000, pwedeng pambayad ng utang kay Bombay. pwedeng pambayad ng kuryente, tubig, pambayad ng Netflix, pambayad ng internet. Tama. Yes. Makakatulong 'yan kaysa sa nasa bahay ka lang wala kang kinikita na extra. May kitain ka dapat. Ito po ang opportunity ng TokTok. Tama ba? Yes. So 'yan pagiging online franchisee pa lang. Paano naman maging operator? Ang pagiging operator po napakadali. Kailangan lang apply ka nito. Applyan mo siya. So paano pag-apply? Napakasimple lang po. Okay? Meron po kaming 6 easy steps. Okay? Pag nagawa mo po ito, all you have to do is you post, we deliver, you earn. At pwede kang kumita ng 60,000 pesos maski nasa bahay ka lang sa loob ng isang buwan. Paano? Mag-apply ka. Paanong paraan? Ito po. 6 easy steps. Number 1, step 1, punta lang po kayo sa toktok.ph website. And then step 2, i-click nyo po yung Become a TokTok Operator. Pagka-click mo ng Become a TokTok Operator, kapatid, ito na. Punta ka dito sa landing page na to. Okay, sa registration form. Fill upan mo lang po yan. Okay? Fill upan mo. Pag na-fill upan mo yan at sinend mo na to, makaka-receive ka ng acknowledgement text na na-receive na nila yung iyong registration. Okay? Pag na-receive na ng registration, naka-receive ka na yan, okay, ang gawin mo na step is mag-attend ka ng TokTok Operator Franchise Training. At ito, ginagawa po to online din. No, di ba? Online din po. Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Again, Monday to Saturday, ang training po natin, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Mamili po kayo sa mga oras na yan kung anong oras ka available. Okay? So, kailangan mag-attend ka niyan. Alright? And libre po yan. So, pag nag-attend ka, congratulations, nako, ma-approvean ka na. Alright? Pag na-approvean ka na, yes, makaka-receive ka ng text, okay? Confirmatory text na approve ka na at i-congratulate ka, okay? Congratulatory text yun. And then, nakasulat doon na check your email at doon mo makikita yung username and password mo. Alright? Pagka-check mo ng username and password mo, nako, step 6, mag-operate ka na, mag-start ka na mag-recruit ng mga riders mo para mag-start ka na rin kumita. Okay? So, ito po yung 6 easy steps na pwede mong gawin po yan within 24 hours, ma-approve ka na. Basta tama yung step by step na ginawa mo. Napakasimple po niyan. Okay? So, pag ikaw nakuha mo na yung credentials mo o yung username and password, punta ka lang po sa website natin at lagyan mo lang ng /operator or www.toktok.ph/operator. Pag kinlik mo po yan, pupunta ka sa landing page na to. Username and password. I-provide mo lang yan, yung galing yan sa email mo, mag-sign in ka, congratulations. 2 things you have to do. Mag-recruit ka na ng riders mo at mag-top upload ka na. So, importante po may load ka. Why? Sasabihin ko mamaya. Okay? Paano mag-top upload? Ganito po yan. Punta ka lang sa iyong account. Okay?
click mo lang yung transactions, i-click mo yung tap upload at ililid ka na kung paano ka makapagbayad. Kung gusto mo ng real time, pwede po kayo magbayad gamit yung JC Wallet, yung iyong GCash, yung iyong credit card or debit card. Okay? Yan po real time. Kung gusto mo naman ng over the counter, ito po ay sa over the counter banks and non-banks, pwede po yan. Within 24 hours naman yun. Alright? O online transfer. So, ladies and gentlemen, napakadaling mag-load. Pag may load ka na, congratulations, matutuwa na ang iyong mga riders. Importante po yung load kasi bakit? Hindi po sila makakatanggap ng booking pag wala po silang load. So, dito rin ginagawa po natin ng load para ma-maintain po natin, ma-maintain natin yung ating mga tao. Ma-monitor natin yung mga tao nating riders kung nakakailan sila at kung gaano sila kasipag sa pamamagitan ng load. Alright? So, ayan po. So, magkano naman ang kinikita ng isang operator na pag-usapan natin kanina? 7% po yan. Okay? 7% po yan. So, ito po, sa ngayon, advance pong binibigayan ng ating kumpanya. Pag nag-top upload ka, like for example, yung 5,000 top upload mo, ayan. So, i-divide natin ng 20%, i-multiply natin ng 7%, at lalabas po dyan, yun po yung total load wallet mo. Advance pong binibigay yan sa ngayon. Pero pagdating po ng March 23, okay, hindi na po yan advance ibibigay. Okay, dahil po sa inyong request. Ayan, request nyo po yan, So, ito po, ang 7% po yan is 1,750. Ina-add po yan as of now. Pero pagdating po ng March 23, hindi na po yan ina-add in advance. Okay? So, meron pong instruction yan pagdating ng araw. So, ay, napakagaling. Naririnig po kayo ng kumpanya natin. Kaya, kumbaga, okay, ginagawa po niya, ina-adjust din po niya para maging suited po sa inyo. O, di ba? So, ayan. Napakabait pala ng mga may-ari ng kumpanyang ito. So, anyway, ito po yung information sa pagiging operator mo. Okay? Ayan, 7% na income sa top upload mo. Okay? Sa bawat account mo, meron kang 100 riders na slot. So, huwag niyo sayangin yung slot. Kaya tamang riders lang ang iyong invite, okay, para maging riders mo. Kasi pag yung riders mo nag-inarte, yung slot ay sayang. Okay? May contract po kayo dyan, renewable po yan yearly. Okay? So kung tatanungin mo sa akin yung renewal fee, wala pa ngayon. Okay? Libre pa ngayon yung renewal fee. So, next year na siguro. Pero minimal lang po naman yun. Then, meron po kayong additional 3%, okay, sa inyong personal delivery link and referral code. Pansinin niyo po, sa traditional 20% ang kinikita. Dito po sa online franchise natin nito, ng delivery service natin, kikita ka, pwede kang kumita ng 7%. Take note, 7%. Ito po, 7% at 3%. Ibig sabihin, 10% yun. Yung traditional, 20%. Hinati ng may-ari, binigay sa atin yung 10%. O, di ba? Bait. So, as of now, tayo po ay Luzon, Visayas, and Mindanao, or nationwide na po tayo. And soon, pwede tayo mag-expand sa iba't ibang bansa. Alright? So, meron po tayong royalty fee na babayaran, kagaya po ng ibang mga franchise na alam natin, meron pong royalty fee yan. So, 5% po ang royalty fee. At ang good news nito ay waive po ito until June 30, 2021. Ibig sabihin, mag-start pa lang tayo magbayad ng royalty fee natin na 5% sa July 2021 pa. In reality, magkano naman ang royalty fee? Napakaliit lang po niyan, 5%. Ganito po yan. Pag kumita ka ng 10,000 in a month, 5% po ng 10,000 is 500 pesos lamang. Ganun po siya kaliit. So, huwag kayong mag-aspire ng maliit na royalty fee na babayaran. Mag-aspire kayo ng malaking royalty fee. Bakit? The bigger the royalty fee, the bigger your income. Okay? So, ayan po yung inclusion o yung information sa pagiging operator mo. Okay? So, anyway, paano maging tok-tok rider? Ito po. Okay? Ang pagiging tok-tok rider, kunin po yung application form mo dun po sa iyong operator. Remember, operator po nanggagaling ang rider's application link. Online po ito. So, link po ang binibigay sa mga rider's applicant. Saan po yan makikita? Punta po kayo sa inyong account, okay, sa online account nyo. I-click nyo po yung dashboard. Sa bandang kanan, makikita yung rider's application link. I-copy nyo lang po yan at isend nyo sa mga rider's applicant nyo.
Okay? Pag kinlik ni rider yan, nako, pupunta po siya sa landing page na to na TokTok Rider Registration Form. Fill upan niya lang po yan at wag lang po siyang mag-upload ng sobrang taas na resolution ng picture. Okay? And importante po yung professional driver's license. Okay? At yung pong ORCR ay nakapangalan sa kanya. Okay? So, yung ORCR po, kung hindi nakapangalan sa kanya, nakapangalan sa ibang tao dahil nabili niya second hand, pwede na po yung deed of sale. Pero kung hindi talaga sa kanya at hiniram lang niya ito, kailangan niya po ng authorization letter sa may-ari ng motor. Okay? Importante po yun na duly notarized. Ang maganda po nito, dapat meron din siyang latest NBI clearance, yung hindi paso na NBI clearance para sigurado tayong matino yung riders na kinukuha natin. Kasi responsibility po natin yung mga riders din natin. Okay? So yan po yung kailangan. Now, pag yan, na-send na ni rider, makikita po ito ni operator sa kanyang account. Okay? Makikita yan. At ang mag-a-approve po sa riders applicant natin, of course, yung ating mga operator. Okay? Hindi po si TokTok, kundi yung mga operator. Kayo po yun. Okay? So, paano mo yan makikita? Punta ka lang po sa yung portal, i-click mo po yung account, tapos i-click mo yung TokTok Rider sub-menu, at pupunta po kayo sa landing page na to. I-click nyo po yung view sa bandang kanan, okay? Lalabas po yung credentials o information na sinend ni rider. So, before mo naman aprubahan si rider, paatinin mo muna ng rider's training. Okay? Para alam niya po ginagawa niya, para hindi kanya ini-istorbo pa. Alright? So, pag yan, kinlik mo, in-approve mo na, congratulations, makakarating po siya ng congratulatory text sa TokTok and pwede na po siyang bumiyahe. Ayan, ha? Basta meron siyang load. So, loadan mo na para bumiyahe na siya para pares na kayong kumita. Okay? So, 80% po ang outright na kinikita ni rider sa ating transaction. Ibig sabihin, 80% napakalaki ng chunk na para sa kanya. Di ba? So, ayan po, since nationwide na tayo, nako, nagse-set up na po nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga katoktok po natin ng mga operators at rider. Okay? At nagmo-motorcade na po sila. Nako, makikita nyo sa mga probinsya yan. Nagmo-motorcade na sila. Okay? So, ayan po. So, ito po yung income formula naman ni rider. Magkano po, kung magkano man po yung load niya, katulad noon, 500 kunyari yung load niya, i-divide natin ng 20%, multiply natin ng 80%. Yun po yung income niya. Ibig sabihin, ano man yung load niya, kunyari yung 500 na load, naubos niya sa kakabiyahe, makaka-accumulate po siya ng 2,000 pesos. So, yan na ba yung income niya? Hindi po. So, yung 500, pinuhunan din niya yon, tama? At advance yung binigay sa'yo, o binayaran sa'yo na operator. So, ima-minus niya yan. Therefore, ang kita niya sa 500 peso load niya ay 1,500 pesos. So, kung yan ay sapat na sa kanya, naku, uuwi na po yan. Pero kung matindi pangangailangan, babiyahe pa yan. Alright? So, anyway, kapatid, ladies and gentlemen, tatlong paraan sa package na binili mo na TokTok. Okay? Para kumita ka. Una, kikita ka ng 3% pag ikaw ay online franchisee. Pagka-encode sa iyo, online franchisee ka na. Okay? Pangalawa, pagiging TokTok operator, 7% ang magkikitain mo. Okay? So, 3% TokTok online franchisee, 7% sa pagiging TokTok operator. At, of course, pagiging TokTok rider ay 80% naman. So, kung ikaw, gagawin mo yung tatlong na to, isang biyahe mo, 90% ang sayo. Imagine mo, 10% na lang sa may-ari ng kumpanya, ikaw 90% ka. Iba, di ba? Iba. So, ayan po ang opportunity ng TokTok. At hindi lang yan, meron pa po yung mga online franchise concept na kasama. Di ba? Ito po yung Boy Bondat, Mang Box, di ba? Yung ating Showmaking Express at marami pang iba. So sa halagang 17,888 lang po. Iyan po, 17,888, napakaliit na halaga sa napakadaming opportunity para ikaw ay kumita. Alright? So, ladies and gentlemen, okay, pati po yung iyong poster na kailangan na i-post, company po ang gumagawa niyan. Pati mga videos yan. Alright? So, nakita nyo naman, dalawang lab team pa, okay, ang kinuha nila na maging ambassador at ambassadress natin. So, ladies and gentlemen, ito po yung opportunity ng TokTok. And I believe na gusto niyo po itong opportunity na to. At ito po ay ginagawa natin ang TokTok online orientation. Monday to Saturday po ito, 7 p.m. Philippine time. Okay? Again,
Tok Tok Online Orientation. Ito po yung ginawa natin ngayon. Nakakatapos lang. Monday to Saturday, 7 p.m. Philippine time po ito. Paano po makakasali dito at makakapanood yung mga prospects po ninyo? Kagaya niyo, okay, kung friend nyo po sila, in-add din po kayo nila dito. So i-add nyo lang din po sila sa page na to. Okay? So online franchise group natin page na to. So i-add nyo lang po sila dito. Pag na-approve sila, pwede na po silang manood ng online orientation natin. Every Monday to Saturday, 7 p.m. Philippine time. To be followed by, of course, Tok Tok Operator Technical Training Freeview na gagawin natin after this mga 8:30 p.m. Monday to Friday naman po ito. Okay, yung ating Tok Tok Operators Technical Training Freeview. Ito po yung meeting ID sa Zoom. I-copy nyo na po, screenshot nyo na para makapasok po kayo mamaya. At dito po tayo mag-e-entertain ng mga questions. Okay? So, hindi po tayo nag-e-entertain ng questions sa ating orientation, kundi dito po sa Technical Training Preview tayo nag-e-entertain ng questions. Okay? With Sir ADJ. Okay? So, magkita-kita po tayo mamaya. Okay, sa ating Tok Tok Operators Technical Training Preview. Okay, so maraming salamat po. Ito po ang inyong Assistant Director for Network Development. Okay, nagsasabing ito po ang negosyong kumakatok sa inyong pintuan ngayon. Okay, sana ibuksan po natin, bigyan natin ng chance yung opportunity para may magawa tayo sa panahon ng pandemic. Hindi lang tayo mag-survive, kundi mag-thrive pa po tayo sa panahong ito. Okay, so talk to your sponsor, okay? Remember to talk to your sponsor kung ano man po yung plano nyo para masuportahan po nila kayo. Okay? So yung sponsor nyo po, ito yung taong nag-imbita sa inyo dito. Okay, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Pag meron pong ipapadala, Ipatok-tok mo na yan.